Kung ikaw ay pensyonado ng SSS o mayroon kang mahal sa buhay na pensyonado, ang susunod na ilang minuto ay para sa inyo. Dahil may lumalabas na mga balita tungkol sa ikatlong round ng SSS pension increase. At ang tanong ng lahat ngayon ay iisa. Totoo ba ito? At kung totoo, kailan ito matatanggap? Pero narito ang bagay na hindi pa alam ng karamihan. Hindi lahat ng pensyonado ay makikinabang ng pareho. May mga kondisyon, may mga pangalan na maaaring nasa listahan at may mga pangalan na maaaring hindi. At kung hindi mo malalaman ngayon kung papasok ka sa bagong increase na ito, baka maabutan ka ng sorpresa sa iyong susunod na bayad. O mas malala, baka wala kang sorpresa dahil hindi ka pala kasali. Kaya nandito tayo para alamin ang totoo. Huwag umalis sa video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, isubscribe ka na ngayon at i-click ang bell button. Just na channel na ito ay espesyal na ginawa para sa mga pensyonado ng SSS at sa kanilang mga pamilya para lagi kayong may tamang impormasyon sa tamang oras. Bawat bagong video namin ay maaaring may update na direktang nakakaapekto sa inyong pensyon. Huwag hayaang mahuli kayo. Pakiusap, panoorin mo ito ng buo dahil ang impormasyong ito ay may mga detalye na hindi mo mahahanap sa karaniwang balita o sa mga social media post na puro pamagat lang. Kung lalabas ka ng maaga, maaaring hindi mo marinig ang pinakamahalagang bahagi. Ang bahagi na maaaring tumukoy kung makatanggap ka ba ng mas malaki o mas maliit na pensyon sa mga darating na buwan. Kung mayroon kang kamag-anak o kaibigan na pensyonado ng SSS, i-share mo na ito sa kanila ngayon dahil baka sila ang mas mangailangan ng impormasyong ito kaysa sa iyo. Para sa mga bagong manonood, maligayang pagdating sa channel na ito. Kami ay nakatuon sa pagbibigay ng totoong, updated at madaling maintindihang impormasyon tungkol sa SSS, ang mga benepisyo, ang mga bagong patakaran, ang mga programa, at ang mga pagbabagong nakakaapekto sa mga pensyonado at miyembro sa buong bansa. Hindi kami nagbibigay ng maling pag-asa. Hindi kami nagpapalabas ng balitang hindi namin napatunayan. Ang bawat sinasabi namin ay base sa opisyal na impormasyon, batas, at mga verified na pinagkukunan. Kung gusto mong laging may tamang impormasyon, i-subscribe, i-like, at i-share. Okay, pag-usapan na natin ng maayos ang tungkol sa ikatlong round ng SSS Pension Increase. Tatlong salita, ikatlong round pension increase. Para sa mga pensyonado ng SSS, ang mga salitang iyon ay parang musika sa tainga. Dahil ang ibig sabihin nito ay posibleng mas malaki ang pera na darating sa kanilang kamay bawat buwan. Pero ang tanong ay hindi lang totoo ba ito? Ang tunay na tanong ay magkano ang dagdag, sino ang makikinabang, kailan ito magsisimula at mapapaaga ba ang bayad. Lahat ng ito ay sasagutin natin ngayon ng isa-isa na walang haka-haka. Simulan na natin. Para lubos na maintindihan ang ikatlong round ng pension increase, kailangan muna nating tingnan kung saan tayo nanggaling. Kailangan nating maunawaan ang kasaysayan. Ang SSS pension increase ay hindi bago. Sa nakaraang ilang taon, dumaan na tayo sa ilang rounds ng pagtaas ng monthly pension para sa mga pensyonado ng SSS. Ang unang malaking pension increase sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ay nagbigay ng 1,000 bawat buwan na dagdag sa mga qualifying pensyonado. Iyon ay isang malaking bagay para sa marami, lalo na sa mga natatanggap ng maliit na pensyon. Pagkatapos ng unang increase, dumating ang pangalawang round at muli nagbigay ito ng karagdagang tulong sa mga pensyonado. Ngayon, may usap-usapan at mga pahayag tungkol sa ikatlong round, pero narito ang mahalaga. Ang bawat round ng pension increase ay may sariling kondisyon, may sariling listahan ng sino ang kwalipikado, at may sariling proseso kung kailan at paano ito ilalabas. Hindi automatic na ang lahat ng pensyonado ay nakatanggap ng bawat increase. May mga pensyonado na nakuha ang unang round pero hindi nakakuha ng pangalawa. May mga nakakuha ng dalawa pero hindi sigurado kung makukuha ang pangatlo. At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pag-unawa sa mga detalye ng bawat round. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Sa mga nakaraang buwan, may mga pahayag mula sa iba't ibang opisyal ng gobyerno at mga mambabatas na nagsusulong ng ikatlong round ng SSS pension increase. Ito ay hindi isang bagong kwento.
Ito ay isang patuloy na talakayan sa loob ng Kongreso at sa SSS mismo. Ang mga nagmumungkahi ng ikatlong round ay nagsasabi na kailangang dagdagan pa ang monthly pension ng mga pensyonado, lalo na dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang inflation, ang pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan ay nagpapababa ng purchasing power ng pensyon. Ibig sabihin, kahit pareho ang halaga ng pensyon, mas kaunti na ang mabibili mo dito kumpara noong nakaraan. Kaya ang argumento ng mga nagsusulong ng pension increase ay simple. Kung hindi tataas ang pensyon pero tumataas ang presyo ng lahat, ang mga pensyonado ay epektibong nakakakuha ng mas maliit na pensyon taon-taon. At para sa mga pensyonado na ang tanging kita ay ang kanilang SSS pension, ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng tunay na kahirapan. Ngayon, ang konkretong tanong, mayroon bang opisyal na anunsyo ng ikatlong round? Sa kasalukuyan, nananatili ang usapin sa antas ng talakayan at mungkahi. Mayroon pang mga prosesong kailangang dumaan sa Kongreso at sa SSS bago maging opisyal ang anumang increase. Pero ang mga senyales ay nandoon at ang momentum ay lumalago. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong bantayan ito ng mabuti. Ngayon, narito ang isang bagay na hindi alam ng marami. Isang bagay na maaaring maging susi sa ikatlong round ng pension increase. Ang SSS Charter o ang batas na nagtatakda ng estruktura at mga patakaran ng SSS ay nagbibigay ng limitasyon sa kung magkano at kung kailan maaaring taasan ang pensyon. Kaya bago mangyari ang anumang pension increase, kailangan muna itong dumaan sa tamang proseso ng batas. Ngayon, mayroon mga mambabatas na nagtatrabaho para baguhin o palawigin ang ilang probisyon ng SSS Charter para mas madaling maisagawa ang mga susunod na pension increase. Kasama dito ang mga talakayan tungkol sa pag-index ng pension sa inflation. Ibig sabihin, ang pension ay automatikong tataas base sa inflation rate bawat taon. Kung magiging batas ito, hindi na kailangan ng hiwalay na batas para sa bawat round ng pension increase. Ito ay magiging automatiko. Para sa mga pensyonado, ito ay isang malaking pagbabago dahil hindi na sila umaasa sa bawat administrasyon o sa bawat kongreso para makakuha ng pagtaas. Ang pensyon nila ay natural na lalago kasabay ng presyo ng bilihin. Pero, at ito ang pero na kailangan mong malaman, ang prosesong ito ay hindi pa tapos. Hindi pa ito batas. At hanggang hindi pa ito opisyal, wala pa tayong garantiya. Kaya habang inaabangan natin ang opisyal na anunsyo, kailangan nating maging handa at kailangan nating malaman kung sino ang posibleng makikinabang kapag dumating ang ikatlong round. Ito ang tanong na nasa isip ng bawat pensyonado ngayon, kasali ba ako? Base sa nakaraang mga round ng pension increase at sa kasalukuyang mga talakayan, narito ang mga grupo na posibleng maapektuhan ng ikatlong round. Grupo numero 1, ang mga kasalukuyang pensyonado ng SSS. Ito ang pinakamalaking grupo. Ang mga taong kasalukuyang tumatanggap ng monthly SSS pension kahit sa anong halaga ay ang pangunahing target ng pension increase. At batay sa nakaraang rounds, ang increase ay karaniwang flat amount. Ibig sabihin, parehong dagdag para sa lahat, kahit malaki o maliit ang current pension. Grupo numero 2, ang mga bagong retirado. Ang mga miyembro na magre-retire sa lalong madaling panahon at magsisimulang makatanggap ng pensyon ay maaari ding makinabang sa bagong increase kung ito ay nasa epekto na sa oras ng kanilang retirement. Grupo numero 3, ang mga survivor pensioners. Ang mga asawa, anak o ibang benepisyaryo ng isang namatay na miyembro na kasalukuyang tumatanggap ng survivor's pension ay maaari ring kasama sa pension increase depende sa mga tiyak na kondisyon ng programa. Grupo numero 4, ang mga disability pensioners. Ang mga miyembro na tumatanggap ng disability pension dahil sa permanent, total o partial disability ay maaari ring kasali depende sa kung paano idinisenyo ang ikatlong round. Pero narito ang mahalagang paalala. Ang eksaktong kondisyon ng ikatlong round ay hindi pa opisyal. Maaaring magbago ang mga detalye bago maging batas ito. Kaya habang naghihintay tayo ng opisyal na anunsyo, huwag mag-assume. Ang pinakamatalinong gagawin ay bantayan ang opisyal na komunikasyon ng SSS. At iyon ang tutulong sa inyo.
At iyon ang layunin ng channel na ito. Ito ang tanong na gustong marinig ng lahat, magkano? Dahil hindi pa opisyal ang ikatlong round, walang confirmed na numero. Pero base sa nakaraang rounds at sa mga talakayan sa Kongreso, maaari tayong gumawa ng matinong pagtatantya. Sa nakaraang rounds, ang pension increase ay nasa pagitan ng 1,000 hanggang 2,000 bawat buwan. At maraming mambabatas ang nagmumungkahi ng mas malaking increase para sa ikatlong round, lalo na dahil sa inflation. May ilang nagmumungkahi ng 2,000 bawat buwan na dagdag, may iba namang nagmumungkahi ng mas kaunti. Ang eksaktong halaga ay depende sa kung ano ang mapagkasunduan sa Kongreso at kung ano ang maaaring sustentahin ng SSS Fund. Narito ang mahalaga. Ang SSS Fund ay may limitasyon at ang SSS ay palaging dapat tiyakin na ang fund ay sapat para sa mga obligasyon nila ngayon at sa hinaharap. Kaya kahit gustong taasan ng mga mambabatas ang pensyon ng malaki, kailangan din nilang tiyaking hindi mauubos ang SSS Fund. Para sa mga pensyonado, kahit 1,000 bawat buwan na dagdag ay malaking tulong na. Isipin mo, 1,000 bawat buwan ay 12,000 sa isang taon. Para sa isang pensyonado na kumikita ng 3,000 hanggang 5,000 bawat buwan, iyon ay malaking bahagi ng kanilang kita. At kung magiging 2,000 ang dagdag, iyon ay 24,000 sa isang taon, isang malaking pagbabago sa buhay ng isang pensyonado. Kaya kahit hindi pa natin alam ang eksaktong halaga, ang direksyon ay malinaw. And it's party mga pensyonado, it's sawarandang balita. Ngayon, gusto kong huminto sandali at pag-usapan ng isang bagay na hindi palagi naming sinasabi ng tapat. Ang kasalukuyang SSS pensyon para sa maraming pensyonado ay hindi sapat para mabuhay ng maayos sa Pilipinas ngayon. Isipin mo ito. Ang minimum monthly pension ng SSS ay 1,200 para sa mga may deno taon ng kontribusyon at 2,400 para sa mga may 20 taon. Kahit ang mga pensyonado na matagal nang nag-contribute, ang ilan sa kanila ay nakatanggap lamang ng 3,000 hanggang 5,000 bawat buwan. Ngayon, ilista natin ang mga gastos ng isang ordinaryong matatanda sa Pilipinas ngayon. Pagkain, kahit simpleng 3 beses sa isang araw, ay maaaring 2,000 hanggang 3,000 bawat buwan para sa isang tao. Gamot para sa mga matatandang may maintenance medication para sa puso, diabetes o presyon ay maaaring 1,500 hanggang 3,000 bawat buwan kahit may diskwento. Kuryente, kahit maliit na bahay ay maaaring 500 hanggang 1,500. Tubig, komunikasyon, at transportasyon ay dagdag na 500 hanggang 1,000. Kabuuan, ang isang matandang namumuhay ng simple ay maaaring gumagastos ng 5,000 hanggang 8,000 bawat buwan o higit pa. At kung ang pensyon ay 3,000 lang, ang agwat ay malaki. Kaya ang pagdepende ng mga pensyonado sa tulong ng kanilang mga anak o kamag-anak ay hindi dahil gusto nila. Ito ay dahil kailangan nila dahil hindi sapat ang kanilang pensyon para sa kanilang mga pangangailangan. At ito ang tunay na dahilan kung bakit ang bawat piso ng pension increase ay mahalaga. Hindi ito basta numero. Ito ay pagkain, gamot, at dignidad. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang tanong na nasa isip ng marami. Mapapaaga ba ang bayad ng ikatlong pension increase? Ito ay isang napaka-praktikal na tanong. Dahil sa nakaraang rounds ng pension increase, may mga pagkakataon na naantala ang pagpapalabas ng dagdag na bayad. Bakit nangyayari ang ganitong delays? Una, ang proseso ng batas. Bago maging epekto ang pension increase, kailangan muna itong maaprubahan ng Kongreso, pirmahan ng Pangulo, at ipatupad ng SSS. At ang bawat hakbang na ito ay may kasamang proseso at timeline. Pangalawa, ang administrative setup. Kapag naaprubahan na ang increase, kailangan pa rin ng SSS na i-update ang kanilang sistema para makompute at mailabas ang bagong halaga ng pensyon sa tamang schedule. Pangatlo, ang dami ng pensyonado. Mayroon ng higit sa 1,000,000 pensyonado ang SSS. Ang pag-update ng bawat account ay kailangan ng oras. Kaya ang katotohanan ay ito. Kahit maaprubahan ang ikatlong round ngayon, maaaring may ilang buwan pa bago ito aktwal na mapunta sa mga kamay ng mga pensyonado. Pero narito ang magandang balita. Sa nakaraang rounds, mayroon ding retroactive na bayad. Ibig sabihin,
kung may delay sa pagpapalabas ng increase, ang SSS ay nagbibigay ng arrears o back pay para sa mga buwan na dapat ay may increase na pero hindi pa natanggap. Kaya kahit maantala hindi nawawala ang pera, ito ay darating karaniwang bilang isang mas malaking bayad sa susunod na disbursement. At iyon ay isang magandang bagay na dapat malaman ng bawat pensyonado. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi masyadong pinag-uusapan sa social media pero napaka-importanting maunawaan, ang sustainability ng SSS Fund. Ang SSS ay isang insurance system. Ibig sabihin, ang pera na ginagamit para bayaran ang mga pensyon ay nagmumula sa contributions ng mga kasalukuyang nagtatrabaho na miyembro. At ang SSS Fund ay dapat laging may sapat na reserves para matugunan ang lahat ng kanilang obligasyon ngayon at sa hinaharap. Ngayon ang problema ay ito. Habang lumalaki ang bilang ng mga pensyonado at habang mas matagal na nabubuhay ang mga tao, mas malaki ang obligasyon ng SSS. At kung ang contribution rate ay hindi lumalaki ng sapat para matugunan ang paglaking ito, maaaring maubusan ang SSS Fund sa hinaharap. Ito ay hindi isang haka-haka. Ito ay isang matematikal na katotohanan na kinikilala ng SSS mismo. Kaya sa bawat talakayan tungkol sa pension increase, laging may kasamang tanong. Kaya ba ng SSS Fund, hindi ba ito makakasama sa sistema sa hinaharap? Ang mga taga-suporta ng pension increase ay nagsasabi na kaya ng SSS Fund at ang increases ay mayroon pang puwang. Ang mga nag-aalala naman ay nagsasabi na kailangan ng mas maingat na pamamahala ng fund para tiyaking ang mga kabataang nagtatrabaho ngayon ay makakatanggap din ng pensyon sa kanilang pagtanda. Iyon ay isang lehitimong debate at mahalaga na bilang pensyonado o bilang isang Pilipinong miyembro ng SSS ay maintindihan mo ang dalawang panig. Pero para sa mga kasalukuyang pensyonado, ang mas agarang katotohanan ay ito. Nagbayad kayo ng contribution sa loob ng maraming taon at ang SSS ay may obligasyon na tiyaking ang inyong pensyon ay sapat para sa inyong pangangailangan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa proseso ng pagpasa ng pension increase. Ang pension increase para sa mga SSS pensyonado ay nangangailangan ng batas. Hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng SSS o ng Pangulo ng walang kongreso, kailangan itong dumaan sa Senado at sa Kamara ng mga kinatawan, maaprubahan, at pagkatapos ay pirmahan ng Pangulo. Sa kasalukuyan, mayroon mga mambabatas na aktibong nagtatrabaho para sa ikatlong round. Mayroon ng mga filed na bill sa Kongreso na nagmumungkahi ng pension increase at ang mga ito ay kasalukuyang nasa proseso ng deliberasyon at committee hearings. Ang proseso ng pagpasa ng batas sa Pilipinas ay hindi mabilis. Maaaring tumagal ito ng maraming buwan o kahit higit sa isang taon bago maging batas. Kaya ang mahalagang bagay na dapat malaman ng mga pensyonado ay ito. Ang proseso ay nangyayari, nagtatrabaho ang mga tao para dito. Pero hindi ito isang bagay na magagawa ng basta-basta. Ang pinakamabuting magagawa ng mga pensyonado at ng kanilang mga pamilya ay ang manatiling informed, malaman kung sino ang nagtatrabaho para sa kanilang interes sa Kongreso at ipahayag ang kanilang boto sa mga halalan para sa mga taong sineseryoso ang kanilang kapakanan. Dahil sa katapusan ng araw, ang mga patakaran ng gobyerno ay sinasalamin ang mga prioridad ng mga taong pinagboto ng tao. Gusto kong sabihin ang isang bagay na madalas nakalilimutan sa talakayan tungkol sa pension increase. Ang benepisyo ng SSS pension ay hindi lang para sa mga pensyonado. Ito ay para din sa kanilang mga pamilya. Isipin mo ito. Kung ang iyong magulang, lolo o lola ay pensyonado ng SSS at ang kanilang pensyon ay hindi sapat para sa kanilang mga pangangailangan, sino ang sumasalo? Ikaw, ang pamilya. Maraming Pilipinong pamilya ang nagdadagdag ng pera sa pensyon ng kanilang mga matatanda dahil hindi sapat ang natanggap nito. At ito ay nagdudulot ng dagdag na pasanin sa mga anak at apo, na may sarili ring mga gastos, sariling pamilya, sariling mga bayarin, sariling mga pangangailangan. Kaya ang pension increase ay hindi lang nagpapabuti ng buhay ng pensyonado, nagpapagaan din ito ng pasanin ng kanilang mga anak at apo. Isipin mo, kung ang pensyon ng iyong magulang ay tataas ng 1,000 bawat buwan,
iyon ay 1,000 na hindi na kailangan mong dagdagan. O iyon ay 1,000 na maaari na nilang gamitin para sa kanilang sariling kaginhawaan nang hindi na kailangang humingi sa'yo. Iyon ay isang malaking bagay para sa dignidad ng isang matatanda at isang malaking tulong para sa isang pamilya. Okay, narinig na natin ang lahat ng impormasyon. Ngayon, ano ang dapat mong gawin habang naghihintay sa opisyal na anunsyo ng ikatlong round ng pension increase? Hakbang numero 1, bantayan ang opisyal na pahayag ng SSS. Huwag maniwala sa mga social media rumors o sa mga posts na walang verified na source. Ang opisyal na impormasyon tungkol sa pension increase ay darating mula sa SSS mismo sa kanilang website na sss.gov.ph, sa kanilang opisyal na Facebook page at sa mga opisyal na press releases. Hakbang numero 2, tiyaking updated ang iyong SSS records at payment channel. Kapag dumating ang pension increase, ang dagdag na bayad ay ilalabas sa pamamagitan ng iyong regular na payment channel, bangko, e-wallet o kahit saan ka nakatanggap ng pensyon. Kung hindi updated ang iyong payment channel, maaaring maantala ang iyong bayad. Pumunta sa SSS branch o mag-login sa My SSS at tiyaking tama at updated ang lahat ng iyong impormasyon, lalo na ang iyong payment channel at contact information. Hakbang numero 3, i-check ang iyong ACOP compliance. Tulad ng nabanggit na natin sa nakaraang video, ang Annual Confirmation of Pensioner ay kailangan para patuloy na makatanggap ng pensyon. Kung hindi ka compliant, hindi ka makatanggap ng kahit anong bayad, kasama na ang anumang increase. Tiyaking naka-ACOP ka bago dumating ang opisyal na anunsyo ng pension increase. Hakbang numero 4, mag-register sa My SSS. Kung hindi ka pa registered, ang My SSS ay ang pinakamabilis na paraan para malaman ang anumang update sa iyong SSS account. Doon maaari mong makita ang mga pagbabago sa iyong pension amount, ang mga deposit sa iyong account, at lahat ng impormasyong kaugnay ng iyong SSS. Mag-register sa sss.gov.ph. Libre ito. Hakbang numero 5, huwag maniwala sa mga scam na gumagamit ng pension increase bilang pain. Sa tuwing may malaking anunsyo tungkol sa SSS, lumalabas ang mga manloloko. Maaaring may magpadala sa inyo ng mensahe na nagsasabing mag-register online para mapaaga ang inyong pension increase o bayaran ang processing fee para ma-priority ang inyong bagong pension. Huwag itong paniwalaan. Walang processing fee para sa pension increase. Ang lahat ay automatikong ilalabas sa inyong regular na bayad. Huwag ibigay ang inyong personal na impormasyon o pera sa sinuman para dito. Hakbang numero 6, pag-usapan ito sa inyong pamilya. Kung ikaw ay pensyonado, ibahagi ang impormasyong ito sa iyong mga anak o apo para alam din nila kung ano ang nangyayari at para makatulong silang bantayan ang iyong account at ang mga opisyal na anunsyo. Kung ikaw ay anak o kamag-anak ng isang pensyonado, ibahagi ang video na ito sa kanila. O mas mabuti pa, pag-usapan ito ng personal. Tiyaking alam nila ang mga hakbang na dapat nilang gawin. Bago tayo magtapos, gusto kong sabihin ang isang bagay sa mga nanonood ngayon na hindi pa pensyonado, mga nagtatrabaho pa, mga nagbabayad ng SSS contributions bawat buwan. Baka nasa isipan ninyo, bakit ko papanoorin ito? Hindi pa naman ako pensyonado. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Ang bawat piso na ibinabayad mo sa SSS ngayon ay para sa iyong sarili sa hinaharap. Para sa iyong pensyon, para sa iyong sickness benefit, para sa iyong pamilya kung may mangyari sa iyo. At ang mga talakayan ngayon tungkol sa pension increase, ang mga usapin tungkol sa sustainability ng SSS Fund, sa mga batas na nagtatakda ng iyong mga benepisyo, lahat ng ito ay may direktang epekto sa kung ano ang matatanggap mo sa hinaharap. Kaya kahit hindi ka pa pensyonado, mahalaga na alam mo ang mga nangyayari. Mahalaga na bantayan mo ang SSS. Mahalaga na malaman mo ang iyong mga karapatan bilang miyembro. Dahil ang SSS ay hindi basta ahensya ng gobyerno, ito ay ang iyong investment sa iyong sariling kinabukasan. At ang mga tao ay may karapatang malaman ang nangyayari sa kanilang investment. Iyon ang kanilang karapatan. At iyon ang dahilan kung bakit nandito tayo. Ngayon, bago tayo magtapos, isang kahilingan. Isipin mo ang pinakamalapit sa iyong puso na pensyonado, ang iyong lolo, lola, magulang, o ikaw mismo kung pensyonado ka na. Ang taong bawat buwan ay naghihintay ng kanilang SSS pensyon para mabayaran ang kanilang gamot, para may makain, para mabuhay ng may dignidad.
Ang impormasyong ito tungkol sa ikatlong round, sa mga kondisyon, at sa mga dapat gawin ay maaaring makatulong sa kanila. Maaaring makapagbago ng kanilang mga desisyon. Maaaring makapagpabilis ng kanilang pagtanggap ng benepisyo kapag dumating ang oras. Pero malalaman lang nila ito kung ipinabahagi mo. I-share mo ang video na ito sa Facebook, sa Viber group ng pamilya, sa WhatsApp o direkta sa telepono ng isang pensyonado sa inyong buhay. Ang isang share mo ay maaaring katumbas ng mas maayos na buhay para sa isang matandang nagtatrabaho ng maraming taon para mapagsilbihan ang bansang ito. Gawin mo iyon ngayon at para sa lahat ng nanonood, ang usapin ng SSS pension increase ay hindi magtatapos sa video na ito. Magkakaroon ng mga bagong anunsyo, magkakaroon ng mga bagong batas. Magkakaroon ng mga bagong update na direktang makakaapekto sa inyong pensyon. At kapag nangyari ang mga ito, gusto mo bang maging una ang makaalam o gusto mong malaman mo lang kapag nakaligtas ka na? Iyan ang pagpili. At kung gusto mong laging maging una, i-click ang subscribe button ngayon, i-click ang bell at i-on ang lahat ng notification. Tuwing mag-a-upload kami ng bagong video, lalo na kapag may opisyal na anunsyo tungkol sa pension increase, ikaw ang magiging una sa listahan. Hindi ka mahuhuli, hindi ka makamiss, dahil ang susunod naming video, baka iyon na ang anunsyo na hinihintay ng lahat. Baka iyon na ang opisyal na kumpirmasyon ng ikatlong round. At kung hindi ka nakasubscribe, malalaman mo lang iyon pagkatapos na ng lahat. Ang channel na ito ay para sa mga pensyonado, para sa mga miyembro ng SSS at para sa kanilang mga pamilya. Mga taong sineseryoso ang kanilang kinabukasan at ang kinabukasan ng mga taong mahal nila. Mga taong ayaw mapag-iwanan ng impormasyon. O mga taong gustong laging handa, ikaw iyon. Alam ko, i-subscribe na ngayon at i-comment mo sa ibaba ang salitang increase para malaman naming naabutan kita ng mensahe ngayon. At kung may tanong ka tungkol sa SSS Pensyon, i-comment mo rin, babasahin namin lahat at tutulungan ka naming mahanap ang sagot. Salamat sa inyong panonood, ingat kayo lagi, at sa lahat ng pensyonado, patuloy kayong lumaban para sa inyong karapatan. Nagtatrabaho kayo para sa bansang ito sa loob ng maraming taon. Nararapat kayo sa pinakamabuti. Hanggang sa susunod. Paalam.